nag-invest ng 1 bilyon nga, katulad ng sinabi ko, sa online gambling itong GSIS. Binili nila ang shares ng DG Plus sa 65.30 per share. Opo. Okay. Alam nyo, wala akong sinasabing hindi dapat i-invest yung pera ng GSIS. Talagang Opo. ini-invest po yan para palaguin. Para palaguin. Pero hindi dapat ito sa mga risky. Dapat ito sa mga safe securities, treasury bonds, Insurance, diba? Oo, pwede mga yan, ganon. mga ganon, Oo. oo. Yung safe, hindi yung volatile. Ito, kita nyo ha, katulad dito. Binili nila ng 65.30 per share. Ha? Ngayon, ang shares ay 13.68 na lang. 65 pesos binili, ngayon 13 pesos na lang. Bagsak. Bagsak ng malaki. Oo. Napakalaki. At Matindi. lugi ang gobyerno. Oo. Paano yung pera? Nagko-contribute lahat ng empleyado Yung tao, ng gobyerno yes. sa GSIS. Ala. At 2.7 million pala mahigit ang beneficiary ng GSIS na Opo. umaasang yung kanilang pera ay pangangalagaan para pag sila ay nagretiro, sila ay may pensyon, nangamote. O, Ala. daan-daang milyon ang lugi rito, kwentahin mo. Ito mo 65.30, binili. 13.68 na lang ngayon. Sobra. Kukumputin ko, malaki. Pero for you to threaten the Supreme Court, inumpisahan niya ni Laila de Lima sino ba si Laila de Lima? Di ba wala naman takot sa batas yan? Di ba? She is flaunting the law. Di ba nung tinanong siya, ikaw ba nakiapid sa may asawa? Frailties of a woman. Ganun na lang yon, frailties of a woman. Excuse na yon, justification na yon. Hindi niya sinunod yung TRO ng Korte Suprema 2011 kay GMA. Yan yata ang pinakinggan ni Romualdez. Speaker. Huwag kayong makikinig dyan kay Laila de Lima. Maleleche kayo, sinasabi ko sa inyo. For you to threaten the Supreme Court, napakasama. That is why, ngayon again, I'm calling on the Integrated Bar of the Philippines. Magsalita naman kayo, wala naman kayo silbi, puro party kayo party kayo ng party. MOA kayo ng MOA, travel kayo ng travel, yan ang binibida nyo sa website. Pero pagdating sa pagdepensa ng Supreme Court, kamote, tamimi kayo. Anong silbi nyo as a mandatory lawyers group? Kaya nga sinasabi ko, walang kakwenta-kwenta yung IBP. Kung hindi mandatory ang membership dyan, ewan ko kung may 20 matira dyan. Wala kakwenta-kwenta. Ginagamit lang na parang power block ng ilang mga vested interest ngayon yung IBP. Wala na yan. Wala na silang pakialam sa Supreme Court, wala na silang pakialam sa kapakanan ng mga abogado. Wala na yan. Malungkot yan. Wala, pag malungkot ganyan. talaga. Magsalita kayo, binubuli tinitrete ng speaker yung Supreme Court. Etong PhilConsa, isa pa. Hindi na ako nagtataka kung bakit naglabas ng pahayag tong PhilConsa, Philippine Constitutional Authority, na kinikriticize yung Supreme Court. Sino bang presidente niyan? Si Romualdez din For the longest time, siya presidente niyan. Co-opted yan ng mga Marcos boys. Alam natin yan. Huwag na kayo magkunwari. Ang mga opisyal niyan, malimit. Yung mga remnants ng Marcos regime, yan sina Lolong Lazaro, sina Romualdez, bago lately, sumumpa pa bilang member si First Lady. Co-opted na yan, huwag niyong pakinggan yung PhilConsa. Ako, member din po ako ng PhilConsa. I am a lifetime member of the PhilConsa. I took my oath noong ang chairman ay si Enrile. Si Juan Ponce Enrile. Opo. There was a time na talagang champion niyang PhilConsa for constitutionalism. Kaya lang, co-opted na ng mga Marcos at ng mga Romualdez. Kita nyo, may nag-leak, fake news pala. Lumabas na rin yung totoo. Pero wala bang mananagot dun sa fake news na yon? Di ba? Kaya grabe. Kung sinasabi ni Speaker Romualdez na tandaan ng Supreme Court na sila impeachable din, tandaan din niya na siya ay walang immunity. Pwede rin siyang idemanda for graft. Pwede rin siyang idemanda ng contempt of court. Tandaan din niya yan. Basta kami, ang grupo namin ay hindi po kami papayag ni sinasalaula ang Korte Suprema. Tandaan nyo rin yan na Mr. Romualdez. We will not stand idly by habang binabastos nyo yung Supreme Court. Okay na mag-criticize kasi kita nyo napakaliwanag I-criticize nyo yung desisyon. But for you to criticize the Supreme Court as an institution, foul yan. For you to criticize the individual justices, foul yan. And we will not sit by idly habang binabastos niya. Kaya nga dinimanda namin etong si ulalong si Richard Heyderian. Ang amin daw aim is to stifle dissent. Hindi po. We are here to keep it decent. Kung ang sinabi lang ni Heyderian ay mali
yung desisyon dahil ganito, ganoon, Oo. kahit hindi ka abogado, gagalangin namin yung iyong panukala. Comment. Oo, yung iyong comment. Opo. Bagamat tingin namin ay mali. Kasi alam nyo, Mr. Hayderian, hindi mo pwedeng sabihin porkit ikaw ay matalino. Although yan, duda pa rin ako dyan kung matalino ka nga. Kasi may sabsaharan ka pang nalalaman eh. Oh. At saka yung past tense mo ng fly, hindi flew flied. Yan. So anyway, Opo. kahit po matalino kayo, hindi ako nang lalait ng hindi abogado. Mhm. Pero, alam nyo, yung konstitusyon, 2 semesters po naming pinag-aralan yan. Opo. 10 months naming pinag-aralan ng konstitusyon. Pagkatapos, it takes 2 semesters to know the basics of the Constitution. 10 months, araw-araw yung pinag-aaralan yan sa law school. And a lifetime to master kasi mayat-maya po may mga desisyon ng Supreme Court interpreting the Constitution. Hindi nyo pwede sabihin, binasa nyo yan, nagtanong kayo sa abogado, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Constitution. Alam nyo na yung ibig sabihin ng Due Process Clause. Alam nyo yung ibig sabihin ng section on the legislature, yung section 6, Opo. Article 6 pala ng Constitution. Huwag na nyong sabihin, mas alam pa nyo yung Constitution kesa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Buong buhay nila, yan ang pinag-aaralan nila, Constitution. Buong buhay namin mga abogado, yan ang pinag-aaralan namin. Yung honest differences of opinion with lawyers, okay lang yun. Pero para sabihin yung beholden to the Dutertes. Di ba? Supreme Cuddler, katulad ng sinabi ni Sendanya. Supreme Cuddler, personal attack na po yan. That crosses the line between legitimate criticism and contempt. Oo. Wow. At saka para sabihin mo na ganito ganyan, hindi ka naman nag-aral ng batas, itabingi ang pangangatuwiran nitong si Sendanya. Si Larry Canto naman, very clear naman. Di ba? Kaya paano nyo i-expect na hindi kami kumibo as lawyers and officers of the court? So, sana wag nating takutin yan. Hindi po takutan ito Mr. Speaker. We know that you hold the power of the purse. At pwede nyong ipitin ng Supreme Court hindi lamang sa impeachment kundi sa pera. Pero hindi po tama yan na nagtatakutan tayo. Di ba? Yes. Bawal na bawal yung bullying. walang bullying, yes. Hindi tama yan eh. Sasabihin nila, nakalagay daw sa konstitusyon, abogado naman siya, the House has the sole power to initiate. Nakalagay din sa konstitusyon eh, the Supreme Court has fiscal independence. Pagdating sa pananalapi, dapat may kasaranilan yan. Bakit? Lagi niyong tinatabas yung budget ng Korte Suprema. Hindi po absolute. Masyado tayong absolutist eh. Alam naman natin sa batas, walang absolute. Lahat yan may nuance, lahat yan may limitasyon. Lahat yan may sinuosities na pinag-aaralan natin bilang mga abogado. Ayan, madugo ang abogado. Huwag tayong mananakot. Mahirap. Hindi tama po. Ang pangit, tingnan. Opo. Attorney, baka pwedeng singit natin tong emergency lang na pwede nating i-ano? Ayan ba yung sa... Opo, yun of course. Opo. Ito po ang... Ninanaton lang natin si Martin para maganda yung umpisa natin. Ito yung pakiusap natin Sige. sa mga kababayan natin. May litrato ba tayo niyan? Nandun na po, Pwedeng ilalabas ma-flash, na lang po. Ayan, kawawa naman ipa-flash na po. Oo. Ayan na po. Sabi nga ni Ilocanang Ma'am Shi Betchay, sabi po niya, pahinga ka na, bayaning ina, pagod, sakripisyo at isang di naalalang wakas. Nakakadurog ng puso kaninang umaga lang. Kanina lang po ito kasi isang pasahero ng Ceres bus ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng sasakyan habang nasa may Sibulan. Si Wilma Ausa, taga-barangay San Isidro, Manjuyod, Negros Occidental, isang OFW na bagong dating mula Nagoya, Japan. Kagbabalik lang. Yes, pauwi sana para makita muli ang kanyang pamilya pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakarating ng buhay. Sobrang nakakaawa ayon sa mga saksi, tila inatake siya sa puso, posibleng dahil sa sobrang pagod, stress at puyat. Napansin na lang ng konduktor na wala na siyang malay. Malapit na sana, konting tiis na lang pero hindi na siya umabot. Ang mas masakit pa, balak pa daw niyang isurprise ang kanyang anak at pamilya, bit-bit ang pag-asang may babahagi mula sa sakripisyo sa ibang bansa. At ilang taon din siyang ibang bansa, ang attorney. Tiniis ang lungkot at layo, lahat para sa pamilya. Pero, sabi nga po, hindi na niya naranasan ang pag-ani na kanyang pinaghirapan. Naiwan na lang ang mga luha, tanong at pangungulila ng kanyang mahal sa buhay. Nakakagising, minsan kahit anong sipag, kahit gaano mo
papilit, kayanin. Kaya pakiusap natin, attorney, to sa mga OFW. Kung talagang tapos na ang oras mo, sabi nga po, wala kang laban. Diyos lang ang may alam sa takbo ng buhay natin. Kaya habang may pagkakataon tayong huminga, magmahal, magpahinga, gamitin natin ito dahil hindi natin alam kung may bukas pa tayong babalikan. Kaya sayang ang taon ng sakripisyo, kung sa dulo nito ay mararamdaman, kaya sana matutunan nating huwag ipagpalit ang kalusugan, pero paano nila tayo makakasama kung wala na tayo? Paalam, Ate Wilma, isa kang bayani. Yan. Salamat po kay Tita Lina Policarpio at saka kay Ma'am. Sila po ang nag-insist na maibahagi natin to sa ating sabi programa. mo, hindi mahanap yung pamilya ba? Yes, hindi pa po. Wala pa. At ano sabi nga pangalan? po, paalam na Ate Wilma Ausa. Yan. Ausa, taga saan? Ausa. Ano Siya yan, may po- address dyan eh. Baka Yes. may nakikinig may inform lang yung Oo, pamilya. kung pwede ho ninyong ibahagi, ito po'y taga Barangay San Isidro, Manjuyod, Negros Occidental. Ayun. Oriental. Oriental. Oh, mula po siya sa Nagoya, Japan. Wow, sayang, no? Sayang na sayang. Batang-bata pa ho kasi, attorney. Ilang taon ba? Parang Kawawa naman. mga 20s lang ho mahigit. Yan. Ha? Opo, ganun lang daw po So kabata. single pa siya. Hindi ho, may pamilya naman Sabi po mo siya. 20s eh. Opo. Hindi, ang 20s naman pwede naman magkaroon ng pamilya. Hindi, kaya nga. Oo. Oo, So, mga ganun. maliliit pa yung mga anak. Mas Maliliit lalong pa yan. nakakalungkot. Opo. Ano? Opo. But anyway, attorney, malaking pasasalamat pinapaabot po ni Ma'am Lina. Alam niyo ho, itong mga tao na to concerned din sa mga Tama ganitong naman yun. No? klase. Thank At you very much. unang naalala, si Attorney Tapasio. Ay, maraming salamat. Hindi. Salamat kung anong po. may tutulong natin dyan. Ayan. Ngayon, kung Nagoya ang pinanggalingan Pinanggalingan ito naman, niya. nagoyo naman ng gobyerno. Ay, Ito, alam nyo na may Nagoyo ng demandahan gobyerno. kami ni... Ano ba yan? Oo, alam nyo, may demandahan kami ni Senator Risa Ontiveros, ano? Opo. Pero dito, pupurihin ko siya. Wow. Just to show you na walang personal. Kasi, kahapon ay kanyang ibinunyag na ang GSIS pala. Ang GSIS ay ang Government Service Insurance System. Yes. Ito po ang nagpapalakad ng pensyon ng mga empleyado ng gobyerno. Yes, Ito pala ay precisely. nag-invest sa isang pribadong online gambling business na pag-aari ni Representative Albi Benitez na taga Negros Occidental. Yan, sinasabi mo taga Negros, di ba? Yes, Oo. oo. Nagagalit si Senator Ontiveros. Ito, tama yung kanyang banat dito para sa akin, ano? Opo, opo. Oo, dapat lang siyang magalit, ha? Yung pala, nag-invest ng 1 bilyon nga, katulad ng sinabi ko, sa online gambling itong GSIS. Ha? Binili nila ang shares ng DG Plus sa 65.30 per share. Opo. Okay. Alam nyo, wala akong sinasabing hindi dapat i-invest yung pera ng GSIS. Talagang Opo. ini-invest po yan para palaguin. Para palaguin. Pero hindi dapat ito sa mga risky. Dapat ito sa mga safe securities, treasury bonds, Insurance, diba? Oo, pwede mga yan, ganon. mga ganon. Oo. Oo. Yung safe, hindi yung volatile. Ito, kita nyo ha, katulad dito. Binili nila ng 65.30 per share. Ha? Ngayon, ang shares ay 13.68 na lang. 65 pesos binili, ngayon 13 pesos na lang. Bagsak. Bagsak ng malaki. Oo. Napakalaki. At Matindi. lugi ang gobyerno. Oo. Paano yung pera? Nagko-contribute lahat ng empleyado Yung tao, ng gobyerno yes. sa GSIS. Hala. At 2.7 million pala mahigit ang beneficiary ng GSIS na Opo. umaasang yung kanilang pera ay pangangalagaan para pag sila ay nagretiro, sila ay may pensyon, nangamote. O, Ala. daan-daang milyon ang lugi rito, kwentahin mo. Ito mo 65.30 binili, 13.68 na lang ngayon. O, Sobra. kukumputin ko. Malaki. Sobrang Hindi, mahirap bagsak. kasi i-compute eh. Yung eksakto. Oo. Basta malaki. Basta malaki. Oh, Kaya basta nga malaki. ako naglo mahina ako sa mata eh. Computein mo nga. Ayun na. Okay na Computein nyo yun. nga kung magkanong nalugi, Ay, grabe. Pambihira, Biro Nakakabobo mo. tong mat na to eh. Yan, tama. Yung ginawa ni Risa na yan. Congratulations. Oo, congratulations. Ayan, Hindi, kami naman ni Risa, okay Senator, naman kami Senator pagka tama Risa. naman pa sa aking Opo, palagay. opo. Alam mo, there was a hearing, Senate hearing noon na lumahok ako. Kakampi namin si Senator Okay naman Risa. siya, Yung oo. mga OFWs din ito na nagreklamo tungkol doon sa isang consul general na hindi kumikilos dun sa kanilang mga reklamo na sila ay na-scam sa Italy. Walang ginagawa yung ating konsulada doon. Oo. Matindi to. Oo, magkakampi kami noon ni Senator Risa, tinulungan niya kami. At pinuri ko naman siya for that. Saka din, oo. sabi niya, WPS atin ito. Yan, yan ang ni Senator Risa. Okay. Ito talaga, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng ating programa Yes. at pagpapatuloy ng ating pag-aaral